Hello mga kaligalig! Ako nga ulit po pala, si Gali. Sa araw na ito, pasyalan natin ng isang sikat na theme park dito sa Taiwan. Ito ang Liufo Village Theme Park na matatagpuan sa Hsinchu Country dito sa Taiwan. Yearly kasi may ino-organize ang company namin na Family Day. Kaya ang napili ng company namin na i-celebrate ang Family Day ay dito sa Liufo Village Theme Park. Alam nyo ba mga kaligalig, kapag nagtrabaho kayo bilang factory worker dito sa Taiwan, may kanya-kanyang event ang bawat company kung paano i-celebrate ang Family Day. Dito sa company namin, open ito mapa-local resident man dito sa Taiwan o di kaya mga foreign worker tulad naming mga OFW. Yung mga co-workers namin na mga Taiwanese, pwede silang magdala sa event ng ilang miyembro ng kanilang pamilya. O baka nagtataka kayo mga kaligalig, paano naman kaming mga foreign worker dito sa Taiwan? Kaming mga Pilipino dito sa company, pwede kang mag+1. Pwede kang mag-imbita ng isang tao. Like for example, kung meron kang kapatid dito sa Taiwan, pwede mo siyang isama. O matalik mong kaibigan na nagtatrabaho sa ibang company, o di kaya mga jowa at asawa na nandito sa Taiwan. Tulad din nating mga Pilipino, mahalaga sa mga Taiwanese ang quality time para sa kanilang mga pamilya. Kahit gaano mang busy sa trabaho, dapat naglalaan pa rin tayo ng oras para sa ating mga pamilya. Itong event na inorganize ng aming company, libre na lahat. Mapa-transportation man na bus, dorm hanggang company at back and forth. Libre na din ang entrance sa Liufo Village Theme Park. Meron din na included na gift check na pwede mong ibili sa lahat ng store sa loob ng Liufo Village Theme Park. Want to sawa din sa pagsakay sa mga rides sa loob ng theme park. Nagkataon kasi na ang aming family day ay weekends. Kaya marami din namasyal nung mga araw na iyon. Minsan pahirapan nga sa pagsasakay sa mga iba't ibang mga rides. Kaya halina at tara na mga kaligalig. Samahan nyo kong mamasyal dito sa Liufo Village Theme Park. Hi, hello ulit mga kaligalig. Ako nga ulit po pala, si Gali. Sa araw na ito, papasyalan natin ang Liufo Village Theme Park. Kagaya nga sa sinabi ko sa ating intro ngayong video na ito, dito sinelebrate ang Family Day sa lahat ng employee ng company namin. May iba't iba silang kategory na pwede mong pasyalan sa loob ng theme park. Meron sila ditong Wild West na kung saan pwede kang sumakay sa mga extreme rides. Meron din silang tinatawag dito na South Pacific na kung saan pwede mong ma-experience ang mga water adventure. Meron din silang tinatawag dito na Arabian Kingdom na kung saan pwede mong ma-experience ang mga fantasy world. Meron din silang tinatawag dito na Monkey Trail na kung saan pwede kang maghanging pedal at ikutin ang ibang area ng theme park. Meron rin silang tinatawag dito na Naurubi Express na kung saan pwede kang makapag-ikot na sakay sa kanilang train upang makita ang mga magagandang tanawin sa loob ng theme park. At ang panghuli ang kanilang carnivore area na kung saan pwede kang makihalubilo sa iba't ibang mga klase ng carnivore. Sa sobrang lawak ng Liufo Village Theme Park, kulang ang isang araw mo sa paglilibot. Kaya hindi lahat ng area ay napuntahan ko. Ang una kong pinuntahan ay ang kanilang Monkey Trail. Open ito mula 9 AM hanggang 5:30 PM. Kita nyo naman mga kaligalig, napakadaming taong nakapila para lang makasakay sa kanilang Monkey Trail. Ang capacity ng kanilang hanging pedal ay good for 2 persons lang. In-invite ko si Kali na makasama dito sa Family Day namin dito sa Liufo Theme Park. Pero 2 days before ang event, nagsabi ang kanyang limpan o tinatawag na team leader dito sa Taiwan na meron siyang overtime ng linggo. Kaya hindi na ako nakapagdala ng +1 sa event namin. Bago ka sumakay sa kanilang Monkey Trail, i-orient ka nila sa proper handling at precaution habang nakasakay sa kanilang Monkey Trail. Makikita natin sa itaas na may mahabang pila. Ito ay ang mga gustong pumunta sa Carnivora Area Tour Bus. Medyo may kahabaan din ng pila nung sumakay ako dito sa Monkey Trail. Pero sobrang sulit naman kapag nakasakay ka na. Huwag kayong masyadong mag-alala mga kaligalig. Hindi kayo masyadong mapapagod kasi naka-manual at auto ang kanilang Monkey Trail. Makikita mo talaga sa itaas ang mga naglalakihang mga puno. Kaya prefer kong pumunta dito sa trail
Bukod sa hindi masyadong maaaksaya ang iyong oras sa paghihintay sa mahabang pila, makaka-relax ka pa sa magandang tanawin. Almost 15 to 20 minutes mo ma-enjoy ang tanawin sa Monkey Trail. Mas enjoy sana kapag nandito si Kali. Pero sabi nga niya, meron pang next time. Dito sa ibaba ng Monkey Trail, meron silang souvenir store. Pwede namin gamitin dito ang binigay ng company na gift check. Sinunod ko naman na puntahan itong Arabian Kingdom. Sa entrance pa lang makikita mo na ang kanilang food court. Meron din sila dito sa loob na photo booth. Pwede kang mag-take ng mga pictures as your souvenir. Nagkalat din sa loob ng Liofo Village Theme Park ang mga palaruan. Pinanood ko muna ang mga naglalaro bago ko subukan para makakuha ng mga teknik sa mga naglalaro. Pero wala pa rin mga kaligalig, talo pa rin tayo. Hindi nakabilang sa aming gift check every time na maglalaro ka dito. Kailangan mo nang kumuha sa iyong personal money. Naaalala ko dito kapag pumupunta kami ng peryahan sa aming bayan sa Pinas. Parang bumabalik ang iyong pagkabata kapag nandito ka sa Arabian Kingdom ng Liofo Theme Park. Ito naman ay para sa mga matitibay ang loob at hindi bumabalik ang sikmura. Tinatawag itong Ring of Fire. Isa sa highlight ng Liofo Village Theme Park ang kanilang Mighty Mountain Flume Adventure. Required kang magsuot ng raincoat para hindi ka mabasa sa rides. Meron din tinatawag dito sa loob ng Liofo Village Theme Park na Kids Catamaran. Chill ka lang dito habang nagra-rides. Dahil may sinusunod na pattern ang kanilang auto boot. Nakapaligid sa'yo ang mga artificial whales. Tinatawag naman ito na Coaster King. Sobrang haba nga dito ng pila bago ka makasakay sa rides. Meron mga extreme rides para sa mga teenagers at mga adults. Bagay din ito sa mga matitibay ang mga sikmura. Tinatawag itong Pagoda's Revenge. Baka pagod na kayo sa pag-iikot dito sa loob ng Liofo Village Theme Park. Sa mga bawat area may makikita kang mga food stall. Pwede ka ditong bumili ng mga drinks, ang kanilang fried chicken. Meron din sila ditong combo meal. Ito naman ang makikita sa loob ng kanilang food court. Medyo pricey nga lang ang kanilang mga pagkain dito. Pero okay lang yon kasi nagamit natin ang binigay ng company na gift check. Ito naman ang makikita sa kanilang souvenir store. Meron sila ditong mga snacks and drinks. Meron sila ditong mga animal print na cup. Meron din sila ditong iba't ibang design ng mga hairband. Meron din silang binebenta dito na handy fan. Meron din sila ditong mga bentang iba't ibang mga stuffed toys na inspired sa mga iba't ibang mga animals. Kinagigiliwan talaga ito ng mga bata. Meron din silang mga benta dito na mga slippers na animal print. At para sa mga teenager at matatanda naman, meron din binibenta dito sa loob ng souvenir store na Stanley Cup na may animal print. Meron din sila ditong mga water gun. Syempre, hindi mawawala na souvenir ang keychain. May mabibili ka na iba't ibang mga design ng mga keychain. May mga nakita din akong mga learning materials. Meron sila ditong mga pens, mga crayons, mga iba't ibang mga animal stickers, at mga notebook na merong animal print. May mabibili ka din mga snacks at biscuits para sa mga matatanda. Meron din silang binebenta dito na mga sunglasses at mga payong panangga sa ulan at init habang nag-iikot dito sa Liofo Village Theme Park. Paano ba yan mga kaligalig? Dito na nagtatapos ang pag-iikot natin dito sa Liofo Village Theme Park. Salamat sa pagsama sa akin sa pamamasyal. Hanggang sa mga susunod ulit na mga video mga kaligalig. Ako nga ulit po pala, si Gali. Maligalig sa kainan, maligalig sa galaan, at maligalig sa mga pangarap. Hanggang sa susunod na video mga kaligalig. Salamat sa panonood. Paalam!